Ngayong araw, pumunta nga ako sa Quirino Grandstand kung saan naganap ang rally ng Iglesia ni Cristo. Ang rally na ito ay ang timang Transparency for a Better Democracy. Layunin nila na panagutin ang mga taong nasa likod ng korupsyon. Hindi ito para magdulot ng gulo, kundi para ipakita ang kanilang paninindigan sa katotohanan. Nakakatuwang makita nga ang eksena, libo-libong membro, uniform na puti, bawat isa ay may printed na mensahe ng transparency. Sa gitna ng dami, ako lang ang naiba. Nakasuot nga naman ako na itim. Para bang simbolo ng pagiging kakaiba sa gitna ng pagkakapareho. Ang rally nga pala ay nakatakda sana para sa 3 araw. Ngunit nakita ko mismo at naramdaman ko na kailangan nang tapusin agad. Kaya personal ko talagang nilapitan ang mga organizer at sinabing huwag nang pabuti ng Martes. Tapusin na natin ngayon para makapasok na ang mga tao, ang mga empleyado sa gobyerno. At ganun nga, nagtapos sila. Pagkatapos ng 2 araw, hindi dahil sa pressure ng marami, kundi dahil sa isang simpleng panawagan, isang personal na desisyon na may malasakit sa lahat. Ang karanasang ito ay nagpapalala sa akin na minsan, kahit isa ka lang, pwede kang magdala ng pagbabago. Minsan isang tao lang ang kailangan para maipakita ang tamang direksyon. At iyan nga ang kwento ng araw na yon, isang maliit na hakbang para sa transparency sa gitna ng malaking rally. At yun lamang po. Kahapon sa online na mayroong crowd build up o kaguluhang nakaganap sa Mendiola sa Manila na wala namang katotohanan. Panawalag niya o panawagan niya sa publiko maging responsable sa pagpapakaganoon ng post sa social media upang maiwasan ng misinformation at ang panig. Mahigpit naman na binabantayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagaganap na rally para sa Transparency for a Better Democracy. Dahil dito, sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Undersecretary Claire Castro, nagbigay ng direktiba ang Pangulo sa Department of the Interior and Local Government o DILG at Philippine National Police o PNP na siguruhin maayos at mapayapa ang naturang pagtitipon. Dagdag pa niya patuloy na nabibigyan ng kompletong ulat ang Pangulo hinggil sa mga kaganapan at pag-usad ng rally. Inihayag din ito na iginagalang ng Pangulo ang karapatan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at maging ng ibang sektor na makapagpahayag ng kanilang mga salubin. Layo ng 3 araw na rally na ipanawagan ang transparency, accountability at justice kasabay ng pagpapatuloy na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Pagpapatupad ng seguridad at kaayusan sa Quirino Grandstand sa Maynila nagpapatuloy sa second day ng Rally for Transparency and Better Democracy ng Iglesia ni Cristo. Nasa ating komunikasyon si Erlo Bringas. Erlo. Well, tutuloy yung ginagawang pagpapatupad ng seguridad dito sa paligid ng Quirino Grandstand, lalo na dito sa bahagi na natapat ng Rizal Park sa Manila, katuwag ng Pulang-Pulang District at ng MPC at para sa traffic situation. Yung isang internet na nakaposto pa rin dito sa kada corner ng Quirino Grandstand at pinakarakterisan sa na grounds para na dito sa INC Rally for Transparency and a Better Democracy. Yan muna ang update mula rito sa bahagi ng Quirino Grandstand sa Manila. Erlo, ano sinisigaw ng mga tao dyan sa likuran mo ngayon? Okay.
Weds, ang sigaw nila ay transparency. Yan. Transparency Weds ang isinisigaw ng ating mga kababayan. Ibig sabihin ay kapanugutin yung mga nanagawa